Pangalawang puntos po. Salamat po, Ma'am Irene. Alam niyo po, nakakatuwa naman kapag kaklase niyo si Ma'am Irene, hindi kayo magugutom. Hindi ko problema ang almusal. Yan, biyaya po ng Panginoon. Isang hamon sila. Young people, isipin niyo si Ma'am Irene niya. Si Ma'am Irene, nakakaya niya at kinakaya niya. How much more tayo? Yun naman po ay para sa Panginoon. So ngayon mga minamahal, tayo po ay meron na lamang konting minuto. At ito po ay hanggang 6:30 na. Amen po? Amen. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at buksan natin ang ating mga Bible sa Philippians chapter 3, verse 8. Philippians chapter 3, verse 8. At kung nakita na po, say amen. Nakita na po ba? Philippians chapter 3, verse 8. Nakita na po? Amen. So akin pong babasahin, sundan na lamang po ninyo sa inyong mga Bible. By the way, ang akin pong gamiting translation is ESV. So tingnan na lamang po ninyo sa inyong mga Bible. Ang sabi po dito, "Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For His sake, I have suffered the loss of all things and count them as rubbish, in order that I may gain Christ." Sa Tagalog, ang sabi po dito, oo nga, at lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko, na alang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong suka lamang upang tamuhin ko si Kristo. Tayo po ay sumandaling manalangin. Ama naming Diyos, sa mambanal, dakilat, makapangyarihan sa lahat, magandang hapon po, Panginoon, sa iyo. Ama, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa amin pong mga buhay. Napakaganda, Panginoon, ng iyong anak sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, kung bakit kami ay may ganitong pagkakataon na sumasamba sa iyo, kung bakit meron kaming kagalakan sa iyo ay dahil ni Kristo, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, sa kaligtasan na ibinigay mo po sa aming mga buhay. Panginoon, ngayon pong oras na ito, kami po ay inyong samahan sa pag-aaral namin ng iyong salita. Nawa, Panginoon, ikaw po ang mataas. Wala pong ibang makilala ngayong oras na ito kundi ikaw at walang ibang maitaas kundi ang Panginoong Hesukristo. At nawa, Panginoon, ako po na magpapahayag ng iyong salita, O Diyos, ay itago mo po sa likuran ng krus ng Panginoong Jesus. At nawa, Panginoon, bigyan mo po ako ng salita na aking sasalitain. Empower me by your Holy Spirit, O God. Panginoon, ikaw po ang siyang tumulong sa amin ngayong oras na ito. Linisin at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. And Lord, I pray, ikaw po ang tumulong ngayong oras na ito. Ama, ang lahat pong ito ay aming samot dalangin sa matamis at banal na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Sige po, maaari na po tayong umupo. Medyo parang mahina yung aking mic. Mahina po ba yung mic ko? Okay naman. Okay, yan. Sige po. So ngayon mga minamahal, ang ating pag-aaralan ay the surpassing worth of knowing Christ. Yeah, the surpassing worth of knowing Christ. So kung bakit ko po ginamit yung translation ng ESV, kasi nandoon yung aking title. The surpassing worth of knowing Christ. Yung makilala mo si Kristo ay isang bagay na hindi mo maihahalin tulad sa kahit na anong bagay. Amen po ba? Amen. Kasi alam niyo mga minamahal, yung makilala mo si Jesus ay isang mirakulo. Kayo po ba'y naniniwala na yung ikaw ay maligtas ay isang bagay na hindi normal na mangyari sa isang tao? Yung makilala mo si Jesus, yung ikaw ay magkaroon ng paghanga kay Jesus, isang bagay na hindi ito posible sa katulad nating mga taong makasalanan. Alam niyo mga minamahal, habang itong talatang ito ay aking binubulay, sabi ko nga kay Sir Aaron, parang hindi ko po ito yata kayang i-preach. And actually ako po'y gumawa na Sir Jobe ng ibang mensahe. Kasi kagabi talagang parang sabi ko, Panginoon, parang hindi ako worthy na ibahagi ang ganda ng Panginoong Jesus. Kasi nung aking binabasa itong Philippians chapter 3, actually yung buong book ng Philippians,
Base nga sa naibigay sa ating information, nung unang preacher ni Sir Aaron, si Paul ay nasa bilangguan. Tama po ba? Nasa bilangguan po siya. And yet, kahit siya'y nandoon sa bilangguan, ang sinabi niya, lahat ng bagay ay kalugihan, makilala ko lamang si Kristo. Alam niyo mga minamahal, isang bagay na napakasarap asamin. Alam niyo kung bakit? Kasi minsan tayo, nakakapaglingkod tayo pag smooth ang lahat ng mga bagay. Nakakasunod tayo sa Panginoon kapag hindi naman niya dinidemand lahat. Kapag meron pang tira sa atin, okay lang sumunod. Pero kapag ang dinidemand na ng Panginoon ay lahat ng meron ka, wait lang po, Panginoon, parang ang hirap Kapag ang dinidemand na ng pagsamba sa linggo ay trabaho, medyo na dyan na nagkakaroon ng problema. Half day muna ako, brother. Kasi merong sayang naman. Half day muna ako, brother, kasi ngayon lang kami magkakakita-kita ng pamilya ko Sayang naman. Alam niyo mga minamahal, yung ganong bagay, isang bagay na nagpapatunay na hindi mo pa talaga nakikita kung gaano kaganda si Jesus. Yes, don't get me wrong save ka. Save ka. Pero yung tanong na nakilala mo ba, nakita mo ba talaga yung ganda ni Jesus? Yun ba talaga yung nasa sa puso mo ngayon? Yung hanapin si Kristo? Mga minamahal, ang ating title is The Surpassing Worth of Knowing Christ. And itong ganitong klaseng puso, it comes from a personal experience in Christ. Doon sa personal mong ay experience mo kay Kristo. Yung talagang kung ikaw ay na-save, ito dapat ang puso mo. Save na po ba kayo? Sino po dito ang save na? Taas ang kamay. Yan, Amen naman. Save na ako, brother. Baptized na ako Ay, hindi po gayon. Ngayon, kung ikaw ay talagang save na, dapat ang puso mo, hangarin mo si Kristo. Hangarin mo si Kristo. Nakakalungkot at nakakapagtaka yung isang mananampalataya o isang Kristiyano na nagsasabing na-experience niya si Jesus pero wala siyang desire kay Jesus. Wala siyang pagkamangha sa Panginoong Jesus. Sinasabi niyang na-experience niya ang Panginoong Jesus, pero yung puso niya ay nananatiling nasa mundo. Alam niyo mga minamahal, check yourselves. Ikaw ba talaga'y nakakilala kay Jesus? Dahil itong magkaroon ng isang paghanga sa Panginoong Jesus, ito ay nanggagaling dun sa isang tao na tunay na nakakilala kay Kristo. Kaya nga po ang ating pangalawang puntos, ang bilis mabilis lang tayo mga minamahal. It inspires a personal admiration for Christ. Now, after mong makilala ang Panginoong Jesus, magpuproduce siya ng isang pusong humahanga kay Kristo. Basahin natin ulit yung verse. Ang sabi po doon, sa King James, ang sabi po dyan, yet doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung. Isang puso na imposibleng magkaroon ng isang hindi nakakilala kay Jesus. Gusto kong malaman nyo, mga minamahal, yung tunay na nakakilala kay Kristo, humahanga kay Kristo. I remember one time, nag-preach si Sir Angel dito, at ang kanyang preaching, lahat nung mga buhay, nung mga tao, yung mga result, nung mga taong nakakilala kay Jesus. Yung Gadareno nga, mga minamahal, sinasapian yun sinasapian. Nung nagkaroon siya ng encounter kay Jesus, ano nangyari sa kanya? After lumayas ng demonyo, anong gusto niyang gawin? Sumunod kay Jesus.
The alabaster box. The alabaster box. Bakit nagawa nung tao na yon, nung babae na yon, na basagin? Sabi nga ni Sir Joven, ay yung, ano nga tawag ito, yung bibig ba nung perfume? Bakit niya nagawa yun? Malaking halaga yung kanyang kailangang, ika nga sabi ni Judas ay, sayangin para kay Kristo. Pero bakit niya nagawa? Kasi na-experience niya si Jesus. At yung experience niya kay Jesus na yon ang nagdala sa kanya para humanga kay Kristo. Ngayon nagtataka ako, sabi mo na-experience mo si Kristo pero hindi ka humahanga sa Kanya. Pahirapan ka pang umattend ng prayer meeting. Pahirapan ka pang umattend ng midnight prayer meeting. And yet, sinabi mo na na-experience mo si Kristo. Sabi ng James, ang demonyo naniniwala sa Diyos, nanginginig pa. Samantalang ikaw, sinasabi mong naniniwala ka kay Kristo pero pahirapan kang pasimbahin. Pahirapan kang pagbasahin ng Bible. May nagtanong sa akin, Kuya, di ba Baptist distinctive tayo? Bakit parang wala naman dyan yung pagiging Baptist, yung distinction? Sabi ko sa kanya, ano ba ang gusto mong maging distinction ng isang Baptist? Eh di, Kuya, yung Bible as the authority. Di ba? Tama naman. Autonomy of the local church. Sabi ko, maganda yan. Pero hindi ba mas maganda kung ang makitang distinction sa atin ay tayo yung taong talagang nagmamahal kay Jesus? Dahil kapag ikaw ay nagmahal kay Jesus, hindi na suysuyin sa iyo ang pagbabasa ng Biblia. Hindi na suysuyin sa iyo ang makibahagi sa iglesia. Hindi na suysuyin sa iyo ang magmahal sa kapatiran. Bakit? Dahil mahal mo si Jesus at humahanga ka kay Jesus. Namnamin natin mga minamahal ang puso ni Apostle Paul. Indeed, I count everything as lost because of the surpassing worth. Sipin niyo yun? The surpassing. Anong meron ka ngayon ang hihigit kay Kristo? Halimbawa, mga kabataan, along the way ng pag-aaral mo, tinawag ka ni Jesus, susunod ka ba? O mga magulang, along the way ng pag-aaral ng inyong anak, tinawag sila ni Jesus, pasusunodin mo ba? Sayang magtatapos na. Ay, mag-aral muna kasi sayang ang future. Anong future? Ang future na kay Jesus. Hindi ko maunawaan bakit parang ang gusto mong iimpok ng iyong anak ay para sa mga bagay ng mundong ito. Young people, hindi lang naman lahat ng bagay patungkol sa pagpo-full time. Tinawag ka ng Panginoon para mabuhay, nakawangis ni Jesus. Nagagawa mo ba? Paano kung ang kapalit niyan, pagtawanan ka ng iyong mga kaibigan? Alam nyo, merong isang quotation na binanggit si Sir Rajen, hindi ko na lang maalala yung quotation na yun. Sabi niya, bakit kapag kay Kristo, sacrifice? Bakit pag sa Diyos, sacrifice? Pag ang Panginoon na ang tumawag, ipagpe-pray ko muna. Kapag kalooban ng Diyos, baka kasi hindi naman ako tinawag eh. Sabi nga ni Pastor Eloy, mangmang ba ang Diyos? Na kapag sumunod ka sa Kanya at sinabi natin hindi ka naman tinawag, ay pabayaan ka niya? I don't think so. Napakaraming sumunod kay Kristo ang hindi naman niya pinabayaan. Magbigay ka sa akin ng tao na nang sumunod kay Jesus,
nasira ang buhay. Na nung sumunod kay Jesus na puno ng kalumbayan ang buhay, magbigay ka sa akin ng pangalan. Alam nyo kasi mga minamahal, binabase natin ang kasiyahan doon sa mga material na bagay. Sana mga minamahal, yung pagkakilala natin kay Jesus nagdadala sa atin doon sa isang buhay na humahanga ka sa Kanya, na handa mong iwan ang lahat dahil ni Jesus. Actually, sabi ko nga po, nahihirapan akong i-preach itong verse na ito sapagkat habang binibulay ko ito kagabi, ako'y parang pinaghahambalos ng Panginoong Jesus. Sinusuko mo ba ang sarili mo kay Kristo? Handa ka bang iwan ang trabaho mo paglinggo para kay Jesus? Handa ka bang iwan ang anumang bagay na humahad lang sa iyo para makapaglingkod kay Kristo? Tinatawag ka ng Panginoon sa ministry. Anong humahad lang sa iyo? Tinatawag ka ng Panginoon pumasok sa ministry. Anong humahad lang sa iyo? Yun namang mga nandiyan sa ministry na yan. Ganito naman yan. Kaya nga, baka kaya tinawag ng Panginoon. Sabi ko nga po, baka kaya ka tinatawag ng Panginoon dahil gusto niyang ayusin yung ministry na yun. Kapag ikaw ay tinawag ng Diyos at meron kang itinurong tao kaya ka hindi naglilingkod, dahil ni kapatid, I tell you, hindi ka pa humahanga kay Jesus. Dahil kapag tiningnan mo ang ningning ng mukha ng Panginoon, walang puwang sa iyo ang kahit na anong distractions. Brother, hindi ka ba nadi-discourage? Nadi-discourage ako. Actually, discourage nga ako ngayon eh. Nadi-discourage ako dahil yung pinangako ko sa Panginoon na isuko ko ang aking buhay, hindi ko magawa. There are times na parang gusto kong, Panginoon, pwede kang, wag na dito sa part na ito. And then, kinausap ako ng Panginoon, nakita mo ba kung gaano kaganda? Para isuko mo ang lahat ng bagay na meron ka. Alam nyo mga minamahal, ang sabi po dito, in order that I may gain Christ. Mga minamahal, ikaw ba ay nagkaroon na ng isang puso na ang gusto mo lamang sa iyong sarili ay makilala si Jesus? Halimbawa, nagbabasa tayo ng Bible, right? Sino po dito nagbabasa ng Bible? Taas ang kamay. Yan, amen. Bakit ka nagbabasa ng Bible? Sometimes, be very careful. Nagbabasa lang tayo ng Bible dahil required magbasa ng Bible. Nagbabasa tayo ng Bible pero ang hanap natin yung kasagutan sa ating mga problema. Tama naman, nandiyan ang sagot sa problema mo. Pero the ultimate goal kung bakit mo hahanapin at babasahin ang Biblia ay para makilala si Kristo. At kapag nakilala mo si Kristo, I tell you, walang kwenta lahat ng problemang meron ka. Ngayon mga minamahal, sana dito tayo makilala. Doon sa kapag ang usapan ay si Jesus, hindi ka papayag na basta-basta lang. Yung kapag ang usapan ay gawain para kay Jesus, ang baptist ang nangunguna. Amen po. Alam nyo, meron kaming doon sa kuta,
Nung ako ay wala pa sa Panginoon, syempre ako ay magiinom. Ako yung uuwi madaling araw na. Ano po? May nakakasalubong ako dung matanda, naglalakad lang. Mula doon sa may Itlugan, papunta dito sa may kapilya nila ng Iglesia ni Cristo. Naglalakad lang yun, madaling araw, matanda. Ay tayo pag hindi na kinaon, hindi na nasimba eh. Kinaon mo na ay late pa eh. You see? Why? Kasi ang liit ng tingin mo kay Kristo. Ay yung mga yun, hindi naniniwalang si Kristo ay Diyos. Buksan natin ang Hebrews, mga minamahal. Hebrews chapter 1. Hebrews chapter 1, verse 1. May oras pa naman ako, Sir Joben. Ang sabi po dito, long ago, at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets. But in these last days, He was spoken to us by His Son, whom He appointed the heir of all things, through whom also He created the world. Pagdating po doon sa verse 5, ang sabi po dito, for to which of the angels did God ever say, you are my son, today I have begotten you? Or again, I will be to him a father, and he shall be to me a son. Tapos pagdating po mga minamahal sa verse 8, ang sabi po dito, but of the Son, He says, sabi po dyan, but unto the Son, He saith, thy throne, O God. Sino po nagsasalita daw dyan? Ang God the Father. Sino pong kinakausap? Si Jesus. Ano pong sabi ng God the Father? Thy throne, O God. I just want to make it clear, yung Jesus na sinasamba mo hindi tao lamang. Yung Jesus na nagre-require sa iyo ng iyong buhay ay hindi tao lamang. Siya'y Diyos. Pero bakit pag-usap ang paglilingkod na sa Panginoong Jesus, ang dami mong reserves? Pag pagsamba kay Kristo, ang dami mong dahilan. Nakilala mo ba talaga si Jesus? Bakit kapag usapang pananampalataya na kay Kristo, magaling pa sa politika yan, dami mong nasabi sa Facebook. Si Jesus, naiimik mo ba? Gusto mo bang umunlad ang Pilipinas? Ipangaral mo si Kristo. Sabi po dito, your throne, O God, is forever and ever. The scepter of uprightness is the scepter of your kingdom. You have loved righteousness and hated wickedness. Therefore, God, your God, has anointed you with the oil of gladness beyond your companions. And then pagdating sa verse 10, you, Lord, sabi dyan, and thou, Lord, kinilala ng Ama ang anak bilang Panginoon. Tapos ikaw, ang liit ng tingin mo kay Jesus. Sabi nga nung preaching last time, si Kristo ay Panginoon natin pag ang usap ay kaligtasan. Pero pag ang usap ay paglilingkod, ang Panginoon mo yung iyong sarili. Panginoon, wait lang, mamaya na. Panginoon, saka na. Saturday saturation, wala ka namang ginagawa. Pero hindi ka makapunta sa church para makasama sa gawain. Pero Panginoon mo si Jesus.
Pero ang ibibigay mo lang, yung mga bagay kung saan ka convenient. Imagine kung gaano tayo ka-blasphemous. Sana makilala tayong mga Baptist, lalo na ang Good Shepherd Baptist Church, na kapag sinabing pagmamahal kay Kristo, tayo yun. Bakit? Dahil talaga naman dapat tayo yun. Dahil tayo mga anak ng Diyos. Kung anak ka ng Diyos. Ngayon, baka the reason bakit wala kang kaamor-amor kay Kristo, dahil hindi ka pa naman talaga anak ng Diyos. Examine yourselves whether ye are of the faith. Hinahanap po ba itong exceeding worth of Christ? Yung surpassing worth na makilala si Kristo? Bakit ka nandito ngayong Sunday? Sana hindi dahil meron kang malaking problemang ipinapanalangin sa Diyos. Tama naman yun. Maganda namang ilapit natin sa Panginoon ang ating mga problema. Pero sana kung bakit ka naririto, dahil gusto mong sambahin ang Panginoon sa iyong buhay. Bakit ka nasa ministry? Dahil ka magaling umawit? Dahil palangiti ka kaya nasa ushering group ka? Kaya minsan hindi mapagtapatan ang ministry dahil hindi naman ang Panginoon ang nasa sa dahilan niya kung bakit siya nandoon. Naalala ko yung sabi ni Pastor Rusty, nung ako'y umattend ng prayer and fasting, way back, nung ako'y wala pa sa Panginoon, nung ako'y backslider pa, Sabi niya, madaming mga backslider ang bumabalik sa church, hindi sa Panginoon. Kaya kapag natisod, wala na ulit. Bumalik ka sa Diyos. Bumalik ka sa Diyos. Bumalik ka kay Jesus. Alam niyo mga minamahal, yung surpassing worth of knowing Christ, not only it comes from a personal experience in Christ, and not only it inspires a personal admiration for Christ, it also produces willingness to lose everything for Christ. Bear with me po kung ako'y lalampas ng kaunting minuto. Ano po? Patapos na naman po ako. Alam mo kung bakit hindi mo maibigay kay Kristo ang lahat? Hindi ka naman humahanga kay Jesus. At kung iisa-isahin ko ang dahilan kung bakit natin kailangang humanga kay Kristo, kulang ang ating panahon. Yun na lang point, narinig ako tuwan-tuwa doon sa patotoo ni Mama, siya'y galing sa INC. Pero nakilala niya si Jesus. Sino may dahil nun? Bakit ang daming mga INC na nakarinig na si Jesus ay Diyos pero hindi nila nakasampalatayanan si Kristo? Sabi po ng Romans, sa akin pong pagtatapos, Romans chapter 5, verse 11. Sabi po dito, more than that, we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. Kung bakit ka masaya sa Diyos, and I hope masaya ka sa Diyos, ay dahil ni Jesus. Dahil ni Jesus. Alam niyo ba yung turning water into wine na ginawa ng Panginoon sa Kana? Alam niyo bang tayo yun? Imposibleng maging wine yung water. And yet nangyari. Imposible ang isang makasalanan ay magmahal sa Diyos. And yet nangyari. Bakit? Dahil ng pagkilos ni Kristo. At kung talagang minamahal mo si Jesus, kung talagang nandudun sa puso mo, na nakita mo kung gaano kaganda si Kristo, once and for all,
Offer your life. Offer your life. Ihandog mo ang sarili mo. Sabi ng Romans chapter 12 verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed into this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Madami pa sana akong naisabihin, pero kulang ang oras. Pero sana mga minamahal, meron lang akong iiwanang katanungan sa inyo. Nakita mo na ba ang ganda ni Jesus? O, ninanais mo bang makita ang ganda ni Jesus? Sana, ano po? Tayo po mag-pray. Ama naming Diyos, Amang Banal, dakilat, makapangyarihan sa lahat, Lord, kulang po ang aking salita, Panginoon. Kung ang pagbabatayan, Panginoon, ay ang galing ng mga ngaral, Lord, ako'y hindi magaling. At wala ako, Panginoong, kakayanan para ipakilala ka sa mga taong ito, Panginoon. Ang kaya ko lamang gawin, Panginoon, ay basahin ang Biblia. But Lord, kami po umaasa sa pagkilos ng iyong banal na Espiritu. Lord, sana po itong mensahe na aming narinig, Panginoon, ay hindi lamang maging alingaw-ngaw sa aming mga tainga, Panginoon. But Lord, sana ito'y talagang maging binhi na magdadala sa amin sa paghanga kay Kristo. Sa isang buhay na umaasa, humahangad, Panginoon, na mas makilala pa si Jesus. O Panginoon, samahan mo po kami. Lord God, sana tulungan mo kami na wag maging suysuyin sa gawain, Panginoon. Bagkus dalhin mo kami, Panginoon, na sa aming paghanga kay Kristo, kami ay magpasakop sa iyong kalooban. Kami magsikap, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. O Panginoon, ikaw po ang kumilos sa aming mga buhay. And Lord, ang lahat pong ito'y aming samo at dalangin sa matamis at banal na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen.